So, ang leptospirosis ay isang bacterial zoonotic disease. Kapag sinabing zoonotic, hindi ito nangyayari sa person-to-person transmission. Dapat merong isang animal na infected and then mag-shed siya or maglalabas siya ng urine niya and then hahalo sa soil or sa tubig and then matatransmit ng tao. Kadalasan mataas yung kaso nito sa mga tropical areas o yung mga lugar na mainit, na medyo humid, medyo maaraw, tulad ng Pilipinas at mga bansa sa Southeast Asia. Ang madalas na naapektuhan, mga young adults, mga 20s to 30s or 40s, sila yung mga most at risk. Tapos yung mga nagtatrabaho sa farm, sa mga slaughterhouse, kasi sila yung mga exposed talaga sa mga animals eh. Mga farmers natin, sila yung exposed sa soil, sa putik, sa mga matubig na lugar, sa mga slaughterhouse naman, yung mga nagkakatay ng baboy, ng mga baka, sila yung exposed sa mga animals. At madalas, nagkakaroon ng outbreak kapag yun nga, kapag nagbabagyo, kapag nagkakaroon ng mga hurricane. Ngayon, yung season natin, November, mahigit maraming bagyo dumaan ngayong 2 linggo. So, most likely talaga tataas yung mga kaso ngayong buwan, mga susunod na buwan. So, from 2017 to 2019, pataas ng pataas yung kaso ng mga nagkakaroon ng leptospirosis na hindi siya bumababa. Noong 2019, mahigit 900 cases yata ang naitala ng Department of Health na nagkaroon ng leptospirosis. Samantalang noong 2018 naman, almost doble yung tinaas niya from the 2017 cases. So ano ba nagkakos ng leptospirosis? Ito yung tinatawag na Leptospira. May lead sila na bacteria, microscopic, tapos yung shape nila is parang isaw, parang ganun. Parang pag ganun-ganun yung shape niya. Kahit saan pwede siya matagpuan. Pero most commonly, sa lupa, tsaka sa baha, sa mga matubig na lugar. Tapos sa mga hayop na may leptospirosis, matatagpuan to sa kidney nila. Ano ba yung mga hayop na may leptospirosis? Commonly, laging pinag-usapan, di ba, yung daga. Siya yung laging nababanggit. Yung mga daga, kapag binuksan mo yung katawan ng daga, tapos nakita mo yung kidney niya, doon namumuhay yung mga bakterya ng leptospirosis. Pero hindi lang daga ang carrier ng leptospirosis. Pwedeng baka, pwedeng aso, pwedeng baboy. So, iba-ibang animals. Hindi lang daga. Huwag nyo laging sisisihin yung daga. So, paano ba nangyayari ang transmission ng leptospirosis? So, ito yung mga hayop. Ito yung kapaligiran. Tapos, ito yung tao. Natatransfer yung bakterya ng leptospirosis sa tao sa pamamagitan ng exposure ng tao sa ihi ng mga hayop. So, kapag yung hayop, naglabas siya ng urine niya, tapos nagkaroon ng exposure yung tao dun sa urine ng hayop, pwede ma-infect yung tao. Another way para ma-infect ang tao, pwedeng galing sa kapaligiran. Pwedeng sa soil nga or sa tubig, sa baha. Ngayon, kapag yung soil, tubig or yung baha, meron siyang dalang leptospirosis na bakterya, tapos na-expose dun yung tao, pwede rin siya ma-infect. Ngayon, yung hayop at kapaligiran, pwedeng magkaroon din ng interaction yan. Kasi yung hayop, kapag nag-shed siya ng urine niya na mayroong bakterya, mapupunta sa kapaligiran. So, dalawa yung sources ng bacteria ng leptospirosis. Pwedeng directly from the hayop. Pwedeng directly mula sa hayop or directly galing sa, or indirectly galing sa kapaligiran. So, nabanggit ko kanina na pataas ng pataas yung kaso ng leptospirosis simula 2017 hanggang ngayong 2020. Ano ba yung mga rason ba't tumataas yung mga kaso? So, meron 3 dahilan kung bakit nangyayari ito. Yung una-una yung climate change. Kung napapansin nyo, kada taon parang mas lumalakas yung mga bagyong dumadating sa bansa natin. Tapos parang wala na silang pinipiling buwan o season. Dati, June yung maulan. Ngayon, kahit papunta na tayo ng November, kahit December na, nag-uulan pa rin. Tapos, mas marami yung binibigay niyang baha. Pangalawa, nagkakaroon kasi ng poor sanitation. So, kapag hindi maganda yung sanitation ng isang tao, ng isang individual, mas mabilis siya makakuha ng leptospirosis kapag hindi siya nag-iingat, lumulusong sa baha. Yung pangatlong dahilan, rapid urbanization or yung mabilisang pag-develop ng mga cities, pag-develop ng mga infrastructure, mga building, yung mabilisang pag-advance natin. Kasi yung consequence nito, nagbi-build up yung mga stero o yung mga slums. Dito madalas namamahay yung bakterya ng leptospirosis. So baka itanong nyo, Dok, ano bang ginagawa ng leptospirosis sa katawan ng tao? Bakit yung iba namamatay, yung iba mild form lang? Bakit nagkakaroon yung iba daw dinudugo yung baga? Bakit daw ganun? Bakit nakakamatay ang leptospirosis? So ito yung sinasabi ko sa inyong isaw, yung leptospirosis. So magdodrawing ako dito ng isang tao. Stickman. Tapos magdodrawing ako dito ng ugat. Ugat yan, isipin nyo na ugat yan na parang tubo. Para kasi siyang tubo, di ba, yung mga ugat natin. So dodrawing ko naman dito yung 3 organs na naapektuhan commonly ng leptospirosis. Ito yung baga. Ito yung kidney. At ito naman yung utak.
So isipin nyo lang utak yan. Parang boxing gloves, pero utak yan, isipin nyo lang. Paano muna nakapasok ang leptospirosis sa katawan ng tao? Ang pinaka-common o ang pinakamadalas na pasukan ng leptospirosis papasok sa tao, ito yung mga sugat sa paa. Pag nagpa-pedicure, kapag kinagat ka ng aso nyo, pag nakipagharutan ka sa girlfriend mo tapos nasugatan ka, ayun. Kapag once na pumasok ng leptospirosis sa katawan ng tao, atake ng leptospirosis yung mga ugat mo, sisirain niya yan. So kapag nasira yan, tatagas ngayon yung mga dugo. Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng pagdurugo sa baga. Bukod doon, masisira din yung kidney mo. Tapos yung sa mga severe na kaso, pwedeng maapektuhan pati yung utak. So meron tinatawag na pulmonary hemorrhage, kidney injury, or meningitis. So sa pulmonary hemorrhage, sila yung mga pasyente na sobrang hirap huminga, na kailangan na tubuhan, kasi hindi na nagpa-function ng maganda yung baga nila. Kapag kidney injury naman, sila yung mga bumababa yung volume ng ihi or umuunti yung ihi nila na minsan kailangan nilang i-dialysis. Kapag mild naman ang leptospirosis mo, pwedeng sobrang taas na lagnat lang. Minsan nagte-39, minsan 40. Tapos yung iba naman, sobrang sumasakit yung mga kasukasuhan, yung mga muscle sa paa. Yan yung madalas na symptoms nila. Ibang pasyente naman nakakaramdam ng pagtatae. Yung iba sumasakit yung tiyan. Tapos ito, madalas kong makita kapag yung pasyente mayroong mataas na lagnat, merong masakit na kasukasuan o muscle, tapos yung mata nila is madumi or naninilaw, yun, mataas ang tsansa na meron siyang leptospirosis. Ngayon, sa tingin mo kung meron kang leptospirosis, binaha kayo or lumusong ka sa baha, tapos meron kang mataas na lagnat, kapag nagpunta ka sa ospital, pwede kang ma-admit or hindi. Ang mga ina-admits, usually sila yung mga unstable yung vital signs. Sila yung bumababa yung BP, kaya sobrang taas na lagnat, tapos meron pang pagsusuka. Pag wala ka naman ng mga symptoms na yun, tapos okay yung pag-ihi mo, marami kang umihi, tapos stable naman yung vital signs mo, pwedeng outpatient na lang or hindi ka na i-admit at re-resetahan ka na lang ng doktor. So, paano naman makakaiwas sa leptospirosis? Unang-una, magsuot ng personal protective equipments. Hindi lang sa COVID merong PPE, pati sa leptospirosis. Ano yung mga PPE for leptospirosis? Gumamit ng bota, gumamit ng gloves, gumamit ng mga protection sa baha, lalo na ngayon na merong mga bagyo at maulan. Umiwas sa pagsulong sa baha. Kung kaya naman na hindi na sumulong sa baha, huwag na muna sumulong, lalo na kung meron kang mga sugat sa paa. Kung di naman maiiwasan ang pagsulong sa baha o sa mga matubig na lugar, meron tinatawag na pre-exposure prophylaxis. So kapag ganun, magpupunta ka lang sa doktor mo tapos sasabihin mo sa kanya na kailangan mo ng pre-exposure prophylaxis laban sa leptospirosis, re-resetahan ka niya ng doxycycline. Pero, isang paalala lang, hindi pwede mag-take ng mga nabanggit kong antibiotic kapag hindi ka nagpakonsulta sa doktor. Kailangan ito ng mga reseta at dapat doktor ang makakakita sa'yo bago ka mabigyan o bago ka uminom ng mga antibiotic na to. Kung di rin naman maiwasan at nangyari na sumulong ka na sa baha, binagyo kayo, hindi ka na talaga nakaiwas sa pagsulong sa baha, meron din tinatawag na post-exposure prophylaxis. Sabihin mo lang sa doktor mo na lumusong ka sa baha at siya nang bahala sa iyo na magbigay ng post-exposure prophylaxis. So, meron ba bakuna ng leptospirosis? Wala pa pong bakuna na i-invento para sa leptospirosis. Ang meron pa lang tayo yung mga antibiotic na nabanggit ko. So, I guess dito ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayo natutunan at lagi kayong mag-iingat lalo na ngayong maraming sakuna, maraming bagyo. Laging magsusuot ng bota, laging magpapayong, iwasan muna magpapapedicure, baka pwedeng pagpaliban. At kung sa palagay mo nakaka-develop ka na ng mga simptomas ng leptospirosis, ugaling magpunta agad sa pinakamalapit na ospital para ma-action na agad ang nararamdaman mo. Pero kung tungkol sa pag-ibig yan, ewan ko, siguro kapag nag-subscribe ka dito, pwede kita matulungan. So once again, I'm Dr. Alvin Francisco. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Hirapan huminga.